Nagpapasalamat sa Diyos sa mga nakaligtas sa karambola sa Quezon para sa itinuturing nilang ikalawang buhay. Ang mga naulila naman ng mga nasawi, labis ngayon ang pighati. Nakatutok si Isay Reyes. Inspirasyon, kaibigan at isang mabuting ina kung ilarawan ni Joan ang inang si Judilyn na kasamang nasawi sa aksidente sa Atimonan nitong Sabado. Nabuo raw ang kanyang mga pangarap dahil sa paghanga sa ina na mahigit 10 taon ng serbisyo bilang accountant ng Kapalonga. Wala na si mama, wala na nag-comfort sa akin, wala na pong nagpupush sa akin. Magpursige ako sa pag-aaral. Narealize ko po ay baka gustong ako naman na magpatuloy ng mga simula ni mama. Kasama ni Judilyn ang kumaring si Neriza na nasawi rin sa insidente. Galing ang dalawa sa Bacolod dahil tumanggap doon si Judilyn ng parangal bilang isa sa pinakamahusay na accountant sa bansa. Ang asawa ni Neriza, wala naman daw sinisisi pero sana raw bigyan ng tulong ang mga katulad niyang nawalan ng mahal sa buhay. Ang sabi po nung anak ko, tanggapin na gawa ng paano naman daw sila kung pati ako'y mawawala. Kaya po napag-isip-isip ko, kung ako'y mawawala, wala na nga naman sandala, napakahirap ng mawalan. Gusto ko rin po naman sanang malaman na kung ano nga mga benefits pa. 8 pa ang nakaburol ngayon sa Kapalonga kabilang ang mag-amang Perfecto at Perlina Zanyo. Maswerte naman si Jonel na nakaligtas sa aksidente. Bumiyahe noon si Jonel dahil mamamanhikan sa girlfriend na si Cherilyn. Nagtamo man ng maraming tama sa katawan. Natuloy raw ang planong pamamanhikan noong Sabado ng gabi. Nagpapasalamat po kasi sa tindi ng disgrasya na nangyari, nakarating pa rin po ng maayos dito. Pangalawang buhay daw niya ito at tinuturing nilang malaking pagpapala. Dalangin nilang magkasintahan. Sana po yun yung maging mas lalo pa kaming pagtibayin dahil sa nangyari. Mula rito sa Camarines Norte, Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras.